Irang naririto, sumainyo nawa ang kapayapaan ng ating Diyos na buhay. Mga kapatid, bago po tayo tuluyang magsimula, simulan po natin ang lahat sa panalangin. Tayo pong lahat ay pumikit yung mukha at manalangin. Let us pray ngayong umagang ito. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin. Panginoon, sa mga oras na to, hindi ko po alam kung ano yung pinagdadaanan ng bawat tao na naririto. Hindi ko po alam kung anong kabigatan ang pinagdadaanan ng bawat kapatiran. Lord, sa mga oras na to, siyasatin mo po ang aming mga puso. Gumana nawa, Panginoon, sa amin ng iyong pagpapala. Ingatan mo po ang apat na sulok ng tahanang ito. Nang sa ganon, Panginoon, walang gawa ng anong mang kaaway ang makapasok. Lord, patawad po sa nagawa naming kasalanan. Patawad po sa lagi naming pananakit sa iyong puso. But I know, Lord, buhat nung namatay ka sa krus ng Kalbaryo, idinulot mo ng ganap yung kapatawarang iyon sa aming lahat. At ngayon, ibinuhos mo ang kagalingan sa sugat ng mga puso ng kapatiran na naririto ngayon. Lord, gamitin mo po ako na magsasalita ngayon. Hindi ako karapat-dapat, Lord. Isa akong maruming basahan. Hindi ako nagiging tapat sa iyo. Pero sa mga oras na to, Lord, salamat. Dahil ginagamit mo ko. Nawa ang iyong Santong Espiritu ang mangusap sa mga kapatiran. May baba ko nawa ang aking sarili at ikaw ang aking maitaas. Muli, Lord, hindi ako karapat-dapat. Patawad po sa mga nagagawa naming kasalanan. Pero ikaw nga po ang kumilos sa lugar na to. Ngayong umagang ito, ikaw ang mangusap sa bawat isa. Nang sa ganun, Panginoon, ikaw ang magbigay ng knowledge and wisdom nang maunawaan ng bawat isa ang iyong salita. Ang salita mo na isang tabak na magkabila ang tulis, Lord, na nakakasugat sa aming puso, na siyang nagiging dahilan, Panginoon, ng disiplina sa bawat isa. Lord, patawad po kung meron kaming nasaktan, at patawad din po, Panginoon, kung hindi namin natutupad ang iyong kalooban. Sa oras na to, Lord, sa iyo na po namin pinagkakatiwala ang umagang ito. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ayan po, kung meron po kayong, before po ako mag-start, meron po tayong mga bagong attendees. So, ayan po, nandiyan po si balai po ni Sister Dory at saka ni Brother JR, si Sister Mary Rose. Ayan po. Welcome po sa Jesus is Our Shelter Church. Welcome po sa aming pamilya. At yung anak po ni Sister Minnie na si Brother Marvin. Welcome. Welcome po. Kayo po ay always welcome sa aming pamilya. Tinuturing po namin kayong isang kapamilya. Yan po. Hindi lang po kapamilya, kundi kaisa sa katawan ng ating Panginoong Jesucristo. Muli po, kung meron po kayong Bible, please open your Bible. Yan po sa Hebrews chapter 12 verse 6. Pero po, actually po, ang pag-usapan natin is hanggang verse 8. Pero ito po yung ating babasahin ngayon, yung pinaka-main verse na Hebrews 12 verse 6. Sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Ang Diyos ang magpala po sa kaniyang mga salita. Yan, bilang anak po ng Diyos, tayo po ay dumaranas ng magpapalo. Kaya nga po, hindi ko po alam kung ano yung kalagayan nyo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung kabigatang nararanasan nyo. But I know na tinutuwid tayo ng ating Diyos sa mga bagay na nararanasan natin. Kaya nga po, kung babalikan po natin ang ating kabataan, ayan, andyan po yung Pamalo Collection.
Ayan. Kasi po, kung titignan po natin yung pamalo collection, ayan, ano na po ba yung nagano sa inyo dito? Nadampi sa inyong mga katawan. Lahat po ba ay dumampi sa inyong katawan? Ayan, meron po, di ba? Ayan, meron po mga gano. Dumampi yung hanger, bumakat sa katawan ng anak. Ayan, sinturon. Ayan, ay grabe to. Ito po yung dating tsinelas na napakakapal. Yung ginagamit namin, yung Rambo. Ang kapal po nito, pag ito tumama sa'yo, masakit talaga to. Ayan, tapos meron po dito sandok. Ayan, yung syense po, yung malapad yung dulo. Yung pag nakaltokan ka, no, masakit po talaga. Ayan, nandyan po yung 2x2. Ayan, may walis. Naku, madalas si walis. Si tsinelas, walis, yan yun. Walis tingting. Walis tingting, pag hinahabol ka na ng nanay mo sa labas. Ayan na yung ano. So, makikita po natin na yung mga pamalong yan, ayan yung mga pamalong ginamit sa atin nung dinidisiplina tayo ng ating mga magulang. At sa kada latay, pamalo na bumakat sa atin, meron ding isang aral na bumabakat sa ating isipan. Na kung babalikan po natin ngayon, yung mga bagay na yan, tatawanan na lang po natin. Nasasabi natin, ayan yung hanger na dumampi sa akin sa likod, na talagang naalala ko po, pag tinuturuan po kami bumasa, yung si Sinturon ang nasa harapan namin. Si Sinturon ang nagpapabasa sa amin. Sige, hindi mo kayang basahin, basahin mo yan. Yan po. So makikita po natin na itong mga to, oo, pamalo, pero merong isang bagay na itinuro sa atin. Merong isang bagay na tumatak sa atin na hindi natin malilimutan. Nagkaroon tayo ng lesson learned. Di ba po? So, kaya po, ganun din po sa ating Diyos. Kung titignan po natin, merong siyang ginagamit na pagpapalo para sa atin. Binibigyan niya tayo ng mga bagay na mararanasan natin yung pagmamahal. Kasi po kung titignan natin, itong mga to ay bunga ng pagmamahal sa atin ng ating mga magulang. Yung pamalong yan. Lahat ng pamalo na nakita po natin, yung pamalo collection na yan, parte ng pagdidisiplina sa atin ng ating mga magulang. Kaya kung ano po tayo, hindi ko po alam kung paano nyo naranasan. Masaklap ba o ano. Pero isa lang po ang alam ko, may tumatak sa isip natin na isang aral sa mga pamalo na nariyan. Kaya po, kung titingnan po natin, ano nga po ba yung sinasabi sa Hebrews? At tandaan po natin, yung Hebrews po kasi, unknown po yung author nito. Hindi po malaman kung sino po ang sumulat. Pero kung babasahin po natin yung Hebrews, andito po yung may nagsasabi na Bible scholar, si Paul daw po ang sumulat. Kasi yung pamamaraan ng pagsulat, pati daw po, kasi meron dito na sulat ng kagaya nung sulat ni Apostol Paul kay Timothy. Nabanggit po kasi sa Hebrews yung kay Timothy, na sinulatan si Timoteo. Kaya po merong mga Bible scholar na nagsasabi na maaaring si Apostol Paul ang nagsulat ng Hebrews. Yan po. So, ano po ba yung naisabihin ng Hebrews? Thank you. Yan. Ano po ba yung naisabihin ng Hebrews sa atin? Ang aklat na Hebrews ay sinulat ng manunulat na ang nais po niya ay isulat para sa mananampalataya na dumaranas na matinding kapighatian sa pag-uusig at nanganganib na tumalikod sa pananampalataya. Kasi po, yung Hebrews na to, andito po yung persecution sa mga mananampalataya. Nakatingin sa kanila yung mga Pharisees. Lahat po, magkamali lang sila, kinokorek kagad sila. Tingnan mo. Ganyan po yung nararanasan nila. Kaya po, karamihan parang ayaw na nila. Gusto na nilang, ayoko na nang magturo, ayoko na ng ganito, ayoko na ng ganun. Kasi laging sa akin nakatingin. Parang ganun po yung nararanasan ng mga Kristiyano sa Hebrews. Kasi po, tinitignan po yung reflection sa kanila nung salita ng Diyos. Nagre-reflect ba sa'yo? Kaya nga po, yung sumulat ng Hebrews, sinabi niya rito, talikuran nyo na. In the verse 1, sinabi niya rito, sa verse 1 pa lang po, pinatatalikuran na yung mga kasalanan. Talikuran yun yung mga kasalanan. At
Huwag kayong panghinaan ng loob. Sinabi ng manunulat, huwag kayong panghinaan ng loob. Tumingin kayo sa ating Panginoong Jesus. Kasi sinabi pa ng manunulat sa verse 12, hindi nyo pa nga nararanasan yung mamatay kayo eh. Sinabi po nung manunulat, hindi nyo pa nararanasan yung mamatay kayo, pero ang Panginoong Jesus, namatay siya. Pinakita rito na yung kahihiyan, ikinuwento nung author ng Hebrews na yung kahihiyang naranasan ng Panginoon, baliwala sa Kanya yun. Kasi ganun po yung ginagawa sa mga mananampalataya, sa mga Kristiyano sa Hebrews. Yung talaga po yung persecution sa kanila, talaga pong grabe po. Pero sabi ng author, tignan nyo si Kristo, nung nandoon siya sa krus, kung ano-anong kahihiyan ang sinabi sa Kanya. Kung babalikan po natin, bakit po ba pag pinako ka sa krus, ibig sabihin, grabe yung kasalanan ginawa mo. Pag pinako ka sa krus, ibig sabihin yung binayubay ka sa krus, isa kang kriminal. Pinagtatawanan po, kaya nga po sabi sa ating Panginoong Hesus, sige, kung ikaw nga yung anak ng Diyos, iligtas mo yung sarili mo. Kaya nga po doon pa lang sa krus na yung pinagtalunan na kagad eh, yung kinausap ng pinakamataas na pariseo, yung huwag yung, bakit yan ang nilagay mo, hari ng Hudyo? Ilagay mo, eto ang sabi niya na siya daw ay hari ng Hudyo. Pero ano sabi ni Pilato? Naisulat ko na yan. Yan ang ilalagay ko. Kaya nga po makikita natin dito na ang Panginoon binayubay, puro kahihiyan yung dinanas niya sa krus na dapat tayo yung nakaranas ng kahihiyan na yun. Pero makikita natin dito na siya yung nagdanas ng kahihiyan. Sa Hebrews na to pinakita dito kung gaano yung pagmamahal ng Diyos, yung disiplina. Pinakikita niya rito na kahit na makaranas kayo ng kahihiyan, wag kayong susuko sa inyong pananampalataya. Kahit na anong nararanasan yung kahihiyan, kahit anong nararanasan yung pagsubok, kahit anong nararanasan yung paghihirap, kapighatian, huwag kayong susuko sa inyong pananampalataya. Magpatuloy kayo. Yan ang nais ipakita dito ng sumulat. Kagaya ni Kristo, magpatuloy kayo. Tapusin nyo ang laban. Sabi nga dun, tapusin nyo yung race, yung laban. Yun yung pinakikita dito sa Hebrews. Kaya nga po, makikita po natin na dito pa lang po, makikita na natin na nais sabihin ng sumulat na sa lahat ng nangyayari sa buhay natin ay parte ng pagdidisiplina ng Diyos. Yung mga nararanasan po natin is a part ng pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Kung anong man yun, nararanasan mo ngayong kapatid, partiyan ng pagdidisiplina ng Diyos. Kaya wag kang mawawala ng pag-asa na, naku, ganito, naku, ganyan. Bakit po ba? Sabi po, kung titignan natin, dapat lagi tayo nakapokus. Ito yung gusto ng Diyos sa akin. Kaya nga po yung mga nakikita natin, nangyayari sa buhay natin, di ba? Parang pagtingin lang yan sa isang bahay eh. Yung isang bahay, pag nakita mo, mayroong magsasabi, haunted house yan, ganyan yan. Tinitingnan natin pangit agad. Hindi natin tinitingnan yung kagandahan nun. Di ba po? Pero kaya nga po, ang pag-uusapan po natin ngayon ay tungkol sa why does God discipline me? Bakit nga ba tayo dinidisiplina ng Diyos? Katulad nga po ng isang ginto. Dinadarang ito sa isang apoy o sa isang pugon para maging puro. Katulad ng isang ginto. Dinadalisay ng apoy yung ginto. Tinutunaw para matanggal yung mga bato at sasalain. At pag nasala, yun yung isang pure gold na mataas na yung value. Yun yung isang ginto na pag binenta mo, mahal na talaga. Kasi pag yung gintong yan, nakalagay pa, may bato-bato pa yan, medyo mababa pa ang bentahan niyan kasi yung bigat. Pero pag pinuro yan, kaya nga po yung gold bar, mahal, di ba po? Yung isang gold bar. Kasi puro na po yun eh. Nahulma na siya eh. Nasala na. Kaya po, mahal na po ang bentahan sa kanya. Kaya po, ganito rin po sa atin. Meron mga pagtutuwid sa atin. Pero, paano nga ba ang isang tao na hindi o ayaw tanggapin yung pagdadalisay ng Diyos sa kanya?
Tandaan po natin, kailangan tanggapin natin ang pagdadalisay ng Diyos sa ating buhay. Kapag ang isang tao daw po ay ayaw tanggapin yung pagdadalisay o pagtatama sa kanya ng Diyos, may mga ugali daw pong lumalabas sa kanya. Ano daw po ito? Una, hindi tumatanggap ng pagkakamali. Ito daw yung mga tao na hindi tumatanggap ng pagkakamali at laging nasa kanila, sila ang tama. Laging para sa kanila, yung pag naririnig nilang pagtutuwid, yung ginagamit ng Diyos na nagtutuwid sa taong yun, hindi nila iti-take for granted yun. Para sa kanila, parang ganun ang reaction. Pero sabi nga po, bilang isang Kristiyano, kung gusto mong lumalim, tumatanggap ka ng pagtatama sa'yo. Oo, masakit yung naririnig mo, pero dapat tinatanggap mo. Ina-absorb mo to. Dahil parte yan ng paglago ng isang Kristiyano. At tandaan po natin, pangalawa, laging sa tingin niya, siya yung tama. Hindi siya marunong makinig. Laging siya yung salita ng salita. Para sa kanya, lahat ng sinasabi niya, tama. Sabi nga, Mr. All Know. Ito daw yung mga tao na laging, alam ko yan. Oo, alam ko yan. Oo, naranasan ko yan. Pero dapat pakinggan mo muna. Alam ko na yan. Wag ko na, ayoko nang pakinggan. Hindi. Dapat pakinggan muna natin. Ano ba yung gusto niyang sabihin? Pangatlo, laging itinataas ang sarili. Ito daw po yung mga tao na laging itinataas yung sarili na, ang galing ko, no? Nagawa ko to, ang galing. Sobrang galing ko. Kumbaga, hindi niya nakikita na yung mga bagay na nagawa niya ay dahil sa kalooban ng Diyos. Kaya nga po, sa ating trabaho, sa mga gawa natin, kaya nga sabi ng Biblia, lahat ng gawa natin ay isang maruming basahan lang sa paningin ng Diyos. Lahat ng gawa natin, isang maruming basahan lang yan. Kaya nga po, bilang isang Kristiyano, dapat itinataas natin lahat ng ginagawa natin, itinataas at napaluluguran ang ating Diyos. Hindi ang ating sarili. Sabi pa po rito, ayaw baguhin o hindi handang baguhin ang kanyang sarili. Nasabi na sa kanya yung mga bagay na naging attitude niya, wala siyang pakialam. Kung ano siya noon, yung pa rin. Ano nangyayari? Ang nangyayari po, ayaw niyang tumanggap ng mga side comment. Wala akong pakialam dyan, ayoko niyan. Hindi naman totoo yan. Ganyan, laging may katuwiran. Pero, sabi nga po, dapat daw po bilang isang Kristiyano, hindi nagiging ganito ang ugali natin. Kasunod, nagiging balat sibuyas. Na konti lang marinig, dinadamdam na. Nagkakaroon katuloy ng tinatawag na self-pity. Dinadamdam mo na agad. Dapat daw bilang isang Kristiyano, kapag may narinig tayo, tinatanggap natin, wow, eto, sige. Lord, thank you kasi at least, meron akong dapat baguhin sa sarili ko. Kasi sabi ko nga po, bilang isang Kristiyano, hindi dapat tayo tinataas ang ating sarili, kundi lumalalim tayo sa pananampalataya sa Diyos. Kaya po, marami mga Kristiyano nakakalungkot, nakakaranas pa ng tinatawag na anxiety. Kaya tayo nakakaranas ng anxiety kasi ang daming mga bagay na iniisip natin sa sarili natin. Gumugulo tuloy sa ating isipan. Tandaan po natin, katulong lang po ang nakakaranas ng anxiety. Bakit po? Pag nakakuha ng sweldo, anxiety, ganun po. Sige po, ilibing po natin yung namatay na joke. Sige po, ilibing po natin yung namatay na joke. Joke lang po yun. Next po, sabi po, lagi daw po nagiging mainitin ang ulo. Yan po. So, may mga tao daw po na laging nagiging mainitin ang ulo. So, ano nangyayari? Nagkakaroon ng maling desisyon. Diba? Hindi tuloy na pag-iisipan. Kaya nga po sabi sa Bible, dapat lagi natin pinag-iisipan yung ating nagiging desisyon sa buhay. Bago tayo kumilos, hinga muna tayong malalim.
Lord, bigyan mo ako ng knowledge and wisdom. Kasi po, kung hindi po natin gagawin to, ano mangyayari? Magiging violente po tayo. Papatulan natin yung mga violence na ginagawa sa atin. Kaya nga po malinaw, sinabi ng Bible, kapag binato ka ng bato, batuhin mo ng tinapay. It means, hindi daw po tayo dapat maging violente. Bagkos, unawain natin yung sitwasyon, unawain natin yung isang tao. Baka meron siyang pinagdadaanan. Diba? Meron mga tao po kasi na talagang biglang nagwawala, Isipin natin, bakit siya ganun? Baka meron siyang pinagdadaanan. Nakita ko po yung isang naging popular na share sa Facebook. Yung babae na galit na galit. Kaya nga po, isa dun sa naging siguro may pinagdadaanan siya. Kasi hindi ka magiging ganun kung wala kang pinagdadaanan. Lalo na po, di ba, sabi nga po, kapag wala daw pera ang isang tao, talaga daw mainit ang ulo eh. Agree po ba kayo doon? Kapag walang pera ang isang tao, mainit ang ulo. Pero sabi po, talaga pong parte ng buhay ng tao na mawalan ng pera. Pero tandaan mo, lagi ka mag-pray sa Lord. Kasi alam ng Diyos yung pangangailangan mo eh. Kaya nga po, di ba, sabi, wag mo raw tanungin ng Lord, bakit kung may tindahan ka, wag mong tanungin ng Lord, bakit ito lang ang benta ko? Kasi alam ng Lord, ano yung pangangailangan mo today? Alam niya yung pangangailangan mo today. At alam niya rin yung pangangailangan mo tomorrow. Kasi tayo, bilang mga tao, ang iniisip kagad natin, yung pangangailangan natin, hindi today eh. Yung pang-isang buwan, paano kaya yung pang-isang buwan? Paano yung kuryente? Wala pa nga kaka-reading pa lang, gusto mo na naman yung kuryente, yung ila, yung tubig. Paano? Kababayad mo lang, gusto mo na naman magbayad. Di ba? At pasalamat ka, di ba? Ganito po yung paggamit sa kuryente pa lang. Wag mong gamitin yan. Tataas yung kuryente. Ba't ka pa bumiling gamit? Benta mo na. Di ba? Kaya yan nandyan para gamitin. So, kung titignan po natin, dapat maging aware po tayo. Unawain natin ang sitwasyon. Tignan muna po natin bago tayo magalit. Isipin po muna natin. Kaya nga po, ano naman po yung nararanasan ng isang tao? Bilang yung mga anak ng Diyos, tayo po ay dinidisiplina. Kaya nga po, yung mga tao nagpapadalisay sa Diyos, ay yung mga tao na tinuturing niyang mga anak. Kaya po, tingnan po natin yung 3 puntos na pag-uusapan po natin ngayon. Maigsi lang po tayo. Maigsi lang po ito. Pero tingnan po natin, ano nga ba yung 3 puntos na to? Bilang pinadadalisay ng Diyos, ano nga ba ang gusto niyang iparating sa atin? Number 1, bilang anak, pinapangaralan tayo ng Diyos. Sabi dito sa Hebrews 12 verse 5, sabi dito, baka nakalimutan ninyo na ang pangaral ng Diyos sa inyo bilang mga anak niya, anak, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon at huwag kang panghinaan ng loob kung sinasaway kanya. Kasi po, kung titignan po natin sa Hebrews po, sila po ay napanghihinaan ng loob. Kapag napagsasabihan po ang mga Kristiyano that time, parang tumatalikod na sila. Kaya nga po, makikita natin doon pa lang sa panimula ng Hebrews ito'y paalala na sa mga Kristiyano na nawawala ng pag-asa at halos tumatalikod na sa Diyos. Sabi dito, huwag kang panghinaan ng loob. Yun yung sinabi niya. Sabi ng sumulat sa mga Kristiyano na taga-Hebrews. Dinidisiplina tayo ng Diyos. Kaya nga po, sabi po, yung mga may anak na at yung magkakaanak pa lang, sabi po, huwag niyo raw turuan ang bata na matakot sa Diyos. Turuan mo ang bata na may takot sa Diyos. Iba po yung matakot sa Diyos sa may takot sa Diyos. Bakit po? Ang matakot sa Diyos, ito po yung bata na kapag nagkamali, lumalayo sa Diyos.
Yung bata naman po na sinasabing may takot sa Diyos, ito yung pag nagkamali, lumalapit sa Diyos. Dahil alam niya na ang Diyos ang nagpapatawad sa kanya. Kaya po magkaiba po yun yung matakot at may takot. Palakihin po natin ang bata ng may takot. Tayo rin po, isa buhay natin, hindi tayo matakot, kundi may takot tayo sa Diyos. Na sa bawat pagkakamali, sa bawat problema na nangyayari sa buhay natin, lumalapit pa tayo sa Diyos. Hindi lumalayo sa Diyos. Kasi po, tandaan po natin, sa bawat nararanasan natin, alalahanin natin na ang Diyos ang nagiging kalakasan natin. Bilang mga Kristiyano, tandaan po natin, sabi po dito, huwag mong baliwalain ang pagdidisiplina ng Panginoon. At huwag kang panghinaan ng loob. Merong mga bagay na nararanasan tayo sa buhay natin. Ang dami po. Iba-iba. Iba-iba yung karanasan natin. Pero dapat nga po, yung karanasan na yan, hindi na yung nagpapatakbo ng buhay natin. Kasi po kung yung lagi mong karanasan na yan, yung mga dati mong karanasan na yan, ang nagpapatakbo ng buhay mo, hindi ka makakaahon sa buhay ngayon. Hindi mo makikita yung pagpapala ng Diyos. Kasi po, kung titingnan nyo po rito, tinutuwid sila ng Diyos. Kapag tayo nakakaranas ng pagtutuwid ng Diyos, dapat lagi tayong magpasalamat sa Diyos kasi tinutuwid niya tayo. Kaya nga po natuwa po ako sa kanta kanina eh. Sabi po sa part ng kanta kanina, hindi ko po nakausap kung sila Sister Malu, sila Ate RG, hindi ko po sila nakausap. Pero napakaganda ng kanta. Ako'y pinili mo kahit ako'y nagkulang sa iyo. Yun po yung isa sa linya po na nakita ko po kanina. Sabi ko, ganda naman ng part na yun. Ako'y pinili mo kahit ako'y nagkulang sa iyo. Alam ko po na marami tayong pagkukulang dahil kahit po ako, marami po akong pagkukulang sa Diyos. Kahit ako po, pumapalya sa devotion ko. Kahit ako po, pumapalya po ako sa Bible reading ko. Pero I know, God's working to my life. Kumikilos siya sa buhay ko. Lahat ng mga pagkakamaling yun, hindi tinitignan ng Diyos yun. Dahil tinitignan ng Diyos kung ano yung nakikita niya sa iyo ngayon, kung paano ka nananalig at nananampalataya sa Kanya. Kung paano mo pinangahawakan yung mga pangako niya. Kaya nga po, Bible, thousands of promise. Napakaraming pangako ng Diyos sa Biblia. Pero paano mo pinangahawakan yung pangakong yun? O sa sandaling nakaranas ka ng paghihirap, bibitawan mo na ba yung pangako ng Diyos sa'yo? Ito yung pinakikita ng Diyos eh. Dinadarang tayo sa apoy. Kaya nga po, sabi nga po, kung magpapalaki ka ng bata, di ba? Sabi po, yung mga iparanas mo sa bata, yung hirap na naranasan mo, dahil dun sa hirap na naranasan mo, doon ka naging matatag. Sa lahat ng hirap na naranasan natin, doon tayo naging matatag. Doon ka kung ano ka ngayon. Kaya nga pagmamalaki mo eh. Kaya nga po, kapag ang isang successful person nagkwento, ang kwento niya, nagiging highlight yung hirap na naranasan niya. Di ba po? Kapag nagkukwento siya, pag nagtetestimony, like Mr. Berwin Mayley, hindi niya naging yung kagandahan nung pagiging sikat niya, hindi. Naging highlight ng kwento ni Mr. Berwin Mayley, yung nawalan siya ng pera. Kaya nga po makikita natin sa Corinthians, sinabi po sa Corinthians, sa hirap na nararanasan ko, doon ako nagiging mas matatag. Dahil sa hirap na nararanasan ko, nahahayag ang iyong kapangyarihan. Yan ang sinabi ni Apostle Paul sa 1 Corinthians. Nahahayag ang iyong kapangyarihan sa tuwing ako'y nakakaranas ng kahirapan. Kaya po sa buhay natin, lahat tayo may problema. Kaya nga po malinaw, kahit ang Bible nagsabi yan about the problem eh. Diba? Wala pang pagsubok na hindi mo mapagtatagumpayan, na hindi napagtagumpayan ng iba. Kaya kung napagtagumpayan ng iba yan, kaya mong pagtagumpayan yan.
Kaya yung nararanasan po natin ngayon, kaya natin pagtagumpayan yan. At hindi natin mapagtatagumpayan yan dahil sa ating sarili. Mapagtatagumpayan natin yan dahil kasama natin ang Diyos. Number 2, bilang anak, pinapalo niya tayo. Sabi po sa Hebrews 12 verse 7, tiisin ninyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo. Dahil itinuturing niya kayong mga anak. Sino bang anak ang hindi dinidisiplina ng Ama? Kasi makikita po natin dito, sa totoo lang po, makikita po natin na sa buhay po ng mga taga-Hebrews, marami pong pagtutuwid sa kanila. Marami silang bagay na dapat tiisin. Kaya nga po, sinabi ng manunulat tiisin nyo lahat ng nararanasan nyo. Kasi talaga pong sa sobrang sakit nung nararanasan nila, sa sobrang hirap na nararanasan nila, gusto na nilang tumalikod Pero pinaalalahanan sila ng sumulat sa Hebrews, na tiisin ninyo ang lahat ng paghihirap bilang pagdidisiplina ng Diyos sa inyo. Ikaw kapatid, ngayon, ano yung paghihirap na nararanasan mo? Kaya nga po, tandaan po natin, hindi ko po alam kung ano yung mga kabigatang nararanasan nyo po today. Yung mga kapatiran na naririto, hindi ko po alam. Iba't iba yung nararanasan natin today. May kahirapan sa pag-aaral, may kahirapan sa buhay, salat sa pera, may kahirapan sa trabaho. Pero tandaan natin, isa lang ang panggagalingan ng kalakasan natin, ang Diyos. Sa Kanya lang tayo tatawag. Pero sa tuwing nararanasan mo ba yung sarap? Sa tuwing hindi ka ba nakakaranas ng hirap? Naaalala mo pa rin ba ang Diyos sa buhay mo? O naaalala mo lang ang Diyos sa tuwing wala ka nang maasahan? Sa tuwing dulo ka na? Sa tuwing dead end na yung nilalakaran mo? Pero sabi nga, dapat sa hirap at ginhawa, nararanasan natin ang Diyos. Nakikita natin ang pagpapala ng Diyos. Kaya nating tiisin ang lahat ng paghihirap. Para pong lumang bahay, sabi ko nga po sa inyo. Kapag nakakita tayo ng lumang bahay, hindi natin dapat nakikita agad yung kapangitan. Paano ba natin titignan yung problema natin? Titignan ba natin yung problema natin sa kapangitan agad? Di ba dapat kapag may problema tayo, titignan natin kagad kung paanong kikilos ang Diyos sa buhay natin? Parang lumang bahay di ba? Pag nakakita ka lumang bahay, ang sasabihin mo kagad, haunted house yan. Kapag nasa lumang bahay tayo, anong sasabihin natin? Naku, ang dami nating reklamo. Kahit sa mga bahay natin ngayon, dami nating reklamo Nagre-reklamo ka, tumutulo yung bubong, binabaha. Ano pa? Ang dami nating reklamo. Pero dapat nagpapasalamat tayo na, Lord, kahit ito yung nararanasan ko sa bahay na to, salamat. Kasi meron akong natutuluyan. Kasi kung lalabas ka sa labas, makikita mo, may mga tao na nakahiga sa lansangan. Tinitiis yung lamig, tinitiis yung init, tinitiis yung lamok. Pero ikaw, hindi ka pinagkulang ng Diyos. Binibigyan ka niya ng tahanan na kung saan magiging komportable ka. Diba? Kung titignan po natin, nagiging mareklamo tayo sa Diyos. Pero tandaan po natin, parte yan ng pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Kaya po, tandaan po natin, si Lord, hindi yan nagreklamo nung nabayubay siya sa krus. Hindi niya sinabi na, eto ba yung mga tao na pinagbuwisan ko ng buhay? Dito ko lang ba sinayang sa taong to yung buhay ko? Hindi niya sinabi sa iyo yun. Hindi niya sinabi sa atin yun. Bagkus, ipinakita rito na kung tatanggapin natin siya bilang Panginoon na tagapagligtas natin, makakasama tayo sa paraiso. Yan ang pangako ng Diyos sa atin.
Kahit na anong kahihiyan yung naranasan ng Panginoon. Andyan yung dinuran siya sa simula pa lang, dinuran na siya, sinampal, sinira yung damit. Siguro kung sa'yo gagawin yun, nagwala ka na eh. Di ba? Yung kaaway mo nga lang, maganong ka lang eh. Lalabang ka kagad eh. Pero ang Panginoon hindi lumaban. Nagparaya. Tiniis yung hirap. Dahil gusto niya. Hindi siya naghiganti. Bagkos, ang paghihiganting ginawa niya ay pagmamahal. Yan ang nais ng Diyos sa atin. Na yung paghihiganti ay yung pagmamahal. Kaya nga malinaw eh. Tinuturo niya sa atin eh. Ibigin natin ang ating mga kaaway. Gaano ka nagmamahal sa iyong kaaway? Di ba? So yan po yung bagay na tinuturo sa atin. Yung mga nararanasan natin, yan ay parte ng pagdidisiplina sa atin ng Diyos. Pangatlo po, bilang anak ng Diyos, tinuturing tayong Kanya. Bilang anak ng Diyos, tayo po ay tinuturing niyang Kanya. Paano mo ba pinanghahawakan na sa Diyos ka? Sabi po sa Hebrews 12 verse 8, kung hindi kayo dinidisiplina ng Diyos, gaya ng pagdidisiplina niya sa lahat ng anak niya, hindi kayo mga tunay na anak, kundi anak sa labas. Tayo pong lahat na nakakaranas ng disiplina ng Diyos, tayo po ay tinuturing ng Diyos na anak niya. Tayong lahat ay tunay na anak ng Diyos. Tandaan po natin yan. Kaya nga po kung ano man yung nararanasan mo ngayon, kapatid, hindi ko alam. Hindi ko alam kung ano yung nararamdaman mo ngayon. Hindi ko alam kung ano yung paghihirap na nararamdaman mo ngayon. Pero tignan mo, yung ginawa ng mga ng sumulat, ng Hebrews para sa mga mananampalataya. Pinakita rito na kung ano man yung nararanasan nila, parte yun ng pagdidisiplina. Dahil sila ay tunay na anak ng Diyos. Ang kailangan nilang tanggapin ay yung paano titignan yung pagdidisiplinang yun. Dapat makita natin na lahat ng pagdidisiplina na ginagawa sa atin ng Diyos ay para sa atin. Hindi para kung kanino man. Sabi pa po dito, dapat po bilang mga anak ng Diyos, dapat tinatanggap daw po natin yung mga bagay na nararanasan natin. Gano'n man kahirap yan. At tandaan mo, kung napapagod ka na, kasi alam ko po, marami na pong napapagod sa problema. Hindi ko nga po alam yung nararanasan nyo eh. Marami ng problema na bitbitin ang bawat tao. Lalo na sa panahon po ngayon. Sobra pong bigat ng panahon ngayon. Hindi natin alam. Kahit sa trabaho, kahit saan. Sobrang toxic. Pero tandaan po natin, isa lang ang lalapitan mo. Malinaw na sinabi sa Matthew 11 verse 28, come to me, all you who are worry and carrying heavy burden. Lahat kayo na mga napapagod, hali kayo, lumapit kayo sa akin. Yan ang sinabi ng Panginoon. Kung napapagod ka na, lumapit ka sa Panginoon. Wala kang ibang lalapitan. Hindi Bombay, hindi lending, hindi kung ano-anong pautang yan, hindi yan yung sa internet na pautang, kundi ang lalapitan mo, ang Diyos. Dahil ang Diyos ang magbibigay ng katugunan sa problema mo. Sa totoo lang, bakit ka ba nababaon? Kasi hindi kagad ang Diyos ang nilalapitan mo. Anong nangyayari? Diba? Tingnan po natin. Sa aspeto ng buhay ngayon, may utang ka. Gagawin mo, uutang ka para mabayaran mo yung utang mo. Hindi mo alam, may tubo na to. Tandaan mo, hindi ka pagkukulangin ng Diyos. Magtiwala ka lang sa Diyos. Hindi ka niya pababayaan, ni iiwan man. Yan ang pangako niya sa atin. Kaya sa lahat ng mga napapagod, lumapit tayo sa Diyos. At hindi tayo pagkukulangin. Kung ano man yung kalagayan mo, kung ano yung kabigatan mo, ilapit mo yan, idalangin mo sa Diyos yan. Bibigyan ka niya ng kapayapaan.
Hebrews 12 verse 6, sapagkat dinidisiplina ng Panginoon ang mga minamahal niya at pinapalo niya ang itinuturing niyang mga anak. Paano ba natin tinitignan yung problema? Tinitignan ba natin to positive o negative? Kaya ngayon kapatid, I tell you today, sinasabi ko sa iyo ngayon, kung ano yung nararanasan mo ngayon, parte yan ng pagdidisiplina ng Diyos sa atin. Kung ano man yung sakripisyong yan, kung ano man yung kabigatan na yan, kung ano man yung dinadaanan mong yan, tandaan mo kapatid, parte yan ng pagtutuwid ng Diyos sa iyo. Gusto ng Diyos na maranasan mo siya. Gusto ng Diyos na makita mo siya. Gusto ng Diyos na maramdaman mo na kasama mo siya kahit hindi mo siya nakikita. Kaya nga sabi ng Panginoon, di ba? Mapalad ang mga taong naniniwala sa akin kahit hindi ako nakikita. Tandaan po natin, yung mga kabigatan natin, mga nararanasan natin, hindi man natin nakikita ang Diyos, pero tandaan nyo, pinararamdam ng Diyos na nandyan siya sa tabi natin. Dahil bibigyan niya ng katugunan lahat ng mga problema natin. Isuko lang natin sa Kanya. Isinusuko mo ba talaga? O sinasarili mo? Bilang mga Kristiyano, dapat lagi nating isinusuko yung mga problema natin sa Diyos. Sinasabi natin sa Kanya. Dahil Ama natin siya eh. Di ba kapag may relasyon ka sa Diyos, kapag tayo nga, di ba pag may relasyon tayo, may mga tao tayong kadugo natin, sinasabi natin kung ano yung laman ng puso natin. Lalo na sa Ama. Ama natin siya sa langit. Kaya dapat sinasabi natin lahat ng nararanasan natin at nararamdaman natin sa ating puso. Kaya dapat natin tandaan ang tatlong bagay na ito. Bilang anak, pinapangaralan tayo ng Diyos. At bilang anak, pinapalo tayo ng Diyos. Bilang anak, tinuturing tayong Kanya. Kaya nga po, tandaan po natin, yan tatlong bagay na yan. At kung babalikan po natin, katulad ng mga pamalong ito, paano mo ito tinitignan? Katulad ng mga pamalong ito, tinitignan mo ba to as a negative? Tinitignan mo ba to na masakit? O tinitignan mo ito na isang parte ng pagtutuwid sa'yo? Tinitignan mo ba ito na kung paano ka minahal ng mga magulang mo? Ganon din ang Diyos sa atin. Tinitignan niya tayo. Dapat tignan natin ang pagtutuwid ng Diyos sa atin bilang pagmamahal para sa atin. Meron po akong isang kwento. Actually, kinuwento ko na po ito nung prayer meeting. May isa daw pong alipin na tinignan niya ang lahat na nangyayari sa buhay niya na parte ng pagmamahal sa kanya ng Diyos. Bakit po? Sabi po, siguro naman po, ano po kayo? Popular po kayo. O alam niyo po yung salitang, God is good! All the time. So, alam niyo naman po yan. Alam niyo po bang may kwento dyan sa likod ng God is good all the time? May isang alipin na naniniwala siya na lahat ng nangyayari sa buhay niya, working for good. Lahat na nangyayari sa buhay niya, ang Diyos ang nagpapala sa kanya. Kaya po lagi niyang sinasabi, God is good all the time. All the time, God is good. Siya po ay isang kanang kamay ng hari. Sabi po, nung hari, tara, mangaso tayo. Every time na nangangaso sila, sinasabi niya, God is good all the time, God is good. Kaya po, sabi nung hari, ang dami nating huling usa. Ang dami nating huli sa pangangaso natin. Yes, mahal na hari, God is good all the time, God is good. One time nagkasakit yung alipin na to. Hindi siya nakasama sa pangangaso. At hindi niya alam yung nangyari sa hari. Minsan nangaso ang hari, na aksidente ang hari, naputol ang kanyang tatlong kamay. Tatlong daliri, sorry. Tatlong kamay, sobra alien. Hindi, tatlong daliri po. So, sorry po akin, nagkamali po ako. Tatlong daliri, naputol sa kanya. Pagbalik po nung hari, nakita po kagad siya ng alipin. Sinabi po nung alipin,
Mahal na hari, God is good all the time, all the time, God is good. Sabi sa kanya ng hari, baliw ka ba? Alam ba yung nangyari sa akin? Ikulong to. Naputol lang kamay ko, sasabihin mo, God is good all the time, God is good. Ikulong to. Ginawa doon sa alipin na yung kinulong siya. Nandun siya sa kulungan, isa lang ang sinisigaw niya. Ang sinisigaw niya ay, tama po, God is good all the time, God is good. Nagtataka yung mga ibang alipin, bakit parang baliw to? Yung pa rin ang sinisigaw niya, nakakulong na siya. One time nangaso po yung mahal na hari, hindi po kasama yung kanang kamay kasi nga po nakakulong. Ngayon, doon sa pangangaso nila, nagkamali sila ng pinuntahan. Ang pinuntahan nila ay isang tribo na kung saan kumakain ng tao. Lahat po ng kasama ng mahal na hari, pinatay, kinain. Pagdating sa hari, susuriin ng hari, sabi sa kanya, ayan, alikan na dito, tingnan natin yung alay. Chinek po yung hari. Hindi siya pwedeng ialay. Putol ang kanyang kamay. Hindi siya perfect. Pakawalan nyo na yan. Walang silbi yan. Kaya po yung hari nakauwi doon sa kanilang kaharian. Kaya po nung nakauwi na yung hari doon sa kaharian, ang sabi po kaagad, pakawalan nyo yung aking alipin. Pinakawalan po. Sabi niya, God is good all the time, God is good. Sabi nung hari, bakit mo sinasabi sa akin yan? Bakit sa kabila ng pagkakakulong ko sa'yo, sinabi mo sa akin na God is good all the time God is good. Oo, tama, naniniwala ako. Dahil nung naputol lang kamay ko, ito naging dahilan bakit hindi ako namatay. Pero ikaw, bakit sinasabi mo, kinulong na nga kita? Mahal na hari, kung hindi niyo po ako kinulong, malamang kasama na po ako nakain nung tribong yon. Kaya po, God is good all the time God is good. Kaya po mga kapatid, paano nyo po ngayon tinitingnan ang inyong problema? Ito ba ay may purpose? Ito ba ay ayon sa plano ng Diyos? Kaya po, tandaan po natin, lahat na nangyayari sa buhay natin, ayon sa kalooban ng Diyos. Tayo pong lahat ay pumikit yung mukha at manalangin. Let us pray. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat, tunay nga pong ikaw ang Diyos na nagpapala sa amin. Ikaw ang Diyos, Panginoon, na nakababatid ng mga bagay-bagay na nangyayari sa buhay namin. Panginoon, sa mga oras na to, tulungan niyo po kami na isuko namin lahat ng mga problema, lahat ng mga kabigatan na nararanasan namin. Na hindi namin makita ito na mabigat, hindi namin ito makita na puno ng pasakit, bagkus makita namin ito na puno ng pag-asa dahil ikaw ang Diyos na magbibigay ng pag-asa sa aming lahat. Lord, siyasatin mo po ang puso ng bawat kapatiran na naririto ngayon. Tulungan mo po sila, Panginoon, na ipagkatiwala sa iyo kung anuman yung bigat, kung anuman yung karanasan nila ngayon, Lord. Ikaw po, Panginoon, ang pagkatiwalaan nila at isurrender po nila ito sa iyo. Salamat, Panginoon, sa pagpapalakas niyo sa amin, sa oras ng panghihina namin. Salamat, Panginoon, sa pag-aakay niyo sa amin at pagtatayo sa amin sa tuwing kami ay nadadapa. Alam namin, Lord, sa mga nararanasan namin ngayon, sa mga problema, Ikaw ang Diyos na nakatunghay sa amin. Ikaw ang Diyos na nakatingin sa amin upang kami alalayan at ipaalala na lahat ng nararanasan namin ay ayon sa iyong kalooban at ayon sa aming ikasisigla ng buhay pananampalataya. Lord, sa mga oras na to, kung meron mang kapatiran na naririto ngayon na may problema sa kanilang tahanan, Panginoon, bigyan mo po sila ng pag-ibig, kapayapaan at pagkakaisa sa kanilang tahanan. Bigyan mo po sila ng puso na nagpapakumbaba sa isa't isa na magkakaroon o magiging dahilan ng kapayapaan at pag-uunawaan. Lord, kung meron man sa mga kapatiran ngayon na naririto na may problema sa kalusugan, Panginoon, Ikaw ang Diyos na nagpapagaling. Walang imposible sa iyo, Lord. Isang salita mo lang, Lord. Lahat ay mangyayari. Panginoon, buksan mo po
ang pintuan na durungawan ng iyong kagalingan sa bawat isa. At alam po namin, Lord, na buhat na namatay ka sa krus ng Kalbaryo, tinanggap na namin yung kagalingan ng aming mga sakit. Lord, kung meron mang kakulangan financially, sa problema financially, Lord, Ikaw ang Diyos na nagpo-provide ng lahat. Alam po namin, Lord, Ikaw ang may-ari ng mundo, kaya walang imposible sa iyo. Salamat, Panginoon, sa iyong salita na pinadaloy sa lugar na to. Ikaw na po ang magpala. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Magandang umaga po sa inyong lahat.